Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito mga babayan, grabe no, tila nakakatawa etong si Attorney Baligod mga babayan dahil sunog na sunog po siya mga babayan. At bistado po no ang kanyang kasinungalingan. Ha? No, maglalabas na rin lang kayo ng mga ganitong klaseng kwento, kayo rin mismo sa bibig nila mga babayan ay nahuhuli po. No, na pangit po ang kanilang script. No, parang ano lang talaga mga babayan yung masasabi nating tila inihabol lang mga babayan, no? Kasi nga, makikita natin, no, yung timing, yung sinasabi natin. Yung timing kasi ng kanilang paglabas, mga babayan, ay ineksakto po, no, doon po sa paglalabas po, no, ng ICC, ng kanilang mga ebidensya. No, yung hearing po, no, dito sa dating Pangulong Duterte sa ICC. At tila talagang hinahabol nila maging yung EDSA Revolution Anniversary. Isang araw bago yung EDSA Revolution Anniversary, lumabas sila. Kaya nga sabi parang may plano ng may halong planong destabilisasyon mga kababayan. No? So, yan yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so ito, wag na natin patagalin mga babayan, no? Dito po sa balita na to, talaga namang nahuli po ang kasinungalingan neto pong si Attorney Baligod. No, dahil ngayon, sinasabi po niya na wala daw po di umanong napuntang 2 million sa ICC mula sa mga bagman. Wala daw pong $2 million na napunta sa ICC. No, malinaw naman po na sinabi nila doon sa kanilang press conference na may perang para po doon sa investigator no ng ICC mga kababayan. No, so ano yung sinasabi nila? 'Di ba? Kung yun po ay empleyado ng ICC o investigator ng ICC, di doon din po yung pupunta. Grabe, no? Para kasing nananadya na lang to. No, may mga planong manggulo talaga, 'di ba? May mga planong nananahimik tayo, guguluhin tayo. No, pandagdag lang sila sa panggulo, mga kababayan. O ito, panoorin natin. Tila atras abante naman ang abogado ng 18 sundalo na lumantad na pagmano-mano ng mga politiko. Atras abante daw, mga kababayan. Sunog kasi yung kanilang script mga kababayan, sa totoo lang. No? Una pa lang, paglabas pa lang nila, mga kababayan, sunog na po yung kanilang script. Kasi kung makikita natin, no, doon po sa kanilang press conference, tila nagpapasahan sila ng microphone. No, kung sino yung sasagot sa ganito, kung sino yung sasagot sa ganyan. Nung huli, no, na maraming tanong yung media doon sa mga iniharap nilang Marines, mga kababayan. No, anong nangyari? Siya na po yung sumagot, mga kababayan. Ito sasabihin ko lang. Siya po, mga kababayan, yung parang nagpresenta dito sa mga Marines na to. No, at sinasabi nga na meron silang affidavit, mga kababayan. No, ikaw bilang abogado, bago mo iharap yung mga yan, babasahin mo muna yung affidavit nila. Tama, mali? Diba? Babasahin mo muna yung affidavit nila. Okay, sige, pumayag ka doon sa affidavit nila. No, baka yan ay pabor sa iyong ipinaglalaban. Diba, mga babayan? Pero, bakit ultimo yung mga iprinisinta nila no, ng mga tao na di umano yung mga Marines, mga babayan? No, yung iprinisinta nila, bakit parang sila mismo hindi nila alam yung kabuuan ng kwento? Bakit, sabi nga natin no, bakit mas alam pa ni Attorney Baligod? Di ba dapat yung prinisinta ninyo, sila yung mas nakakaalam na nagkukwento niyan? See?
Nakita ninyo, mga babayan, yung inconsistencies nila, pati yung pera po, no, na sinasabi nila, na bilyon-bilyon, kulang na kulang po Maling-mali Di ba? Ang gate niya, wala siyang sinabi na may milyon-milyong dolyar na tinabi para sa mga ICC investigators sa Nako. Pilipinas. Sabi naman ng Palasyo, hindi pang award-winning ang kanilang mga akusasyon. Natin pong report. Sa 18 nagpakilalang dating sundalo at marino na bagman umano ng mga politiko, karamihan daw sa kanila ay na-discharge dishonorably o tinanggal sa serbisyo. Kinumpirma yan mismo ng Philippine Navy. Ang iba naman daw ay retirado in good standing, habang dalawa sa kanila ay hindi raw kailanman naging marino. Bagay na nakalagay naman daw sa affidavit nila ayon kay Atty. Levy Baligod. So, doon pa lang, mga kababayan, no, may inconsistencies na. Sino ba ang may inconsistencies? Yung mga DDS na nagpalabas ng balita na sinasabi nila 18 Marines, mga kababayan. No? So, ibig sabihin, fake news na naman yung nilabas ng mga DDS. Logically, mga kababayan, pag sinabi mong 18 Marines, lahat yan Marines. 'Di ba? Lahat yan Marines. Kasi sinabi nyo 18 Marines no? So kung sinabi ninyo na mga dating sundalo, mas kapani-paniwala pa, 18 mga sundalo, okay pa Pero nagtag kayo ng Marines. 18 Marines. Okay? So ibig sabihin, sinasabi ninyo, lahat yan Marines. No, doon pa lang, inconsistencies na. Kung sinasabi dito na yung iba hindi Marines, mga kababayan, no? Fake news na kagad yung mga DDS. Oh. Ay, nako. Sa programang Storyco ng One News. The 18 never claimed that all of them belong to the Marine Corps. Two of them, in fact, in the affidavit, in my possession, claimed that they were former Army. Pero sa naturang panayam, tila atras abante si Baligod sa kanyang mga pahayag. Iginigit niya raw Bakit atras abante, mga babayan? Yan yung tanong natin. Bakit po pagka mga ganyan na tinatawag na atras abante? Ano po iba ibig sabihin pag sinabi nating atras abante, mga babayan? Ha? Ano po ang ibig sabihin pag sinabing atras abante? Simple lang. 'Di ba? Pag sinabi mong atras abante, lalo na sa mga ganitong senaryo, yung baga may sinabi sila, tapos sa huli, kakabigin nila, sasabihin nila, hindi namin sinabi yan. 'Di ba? Ang problema, mga babayan, sa lawak po ng social media ngayon, no? Lahat po yan madaling ikopya. Okay? So, madali po yung ikalat, mga babayan. Yun nga yung sinasabi natin, no? Na kapag nagpakalat ng fake news, especially etong mga DDS na to, mga babayan, madaling kumakalat, madaling napapaniwalaan. No? Siya mismo abogado siya. Dapat siya mismo alam niya kung ano yung tama. Kung ano yung tamang proseso. 'Di ba? Siya mismo. No, kasi kung ipipresenta mong ganyan, sasabihin yung ganito. No, tapos sa uli sasabihin nyo, hindi namin sinabi yan. Ano yun? Misunderstood na naman? Ay, nako. Misunderstood na naman yan. kasi na hindi niya raw sinabi na may napuntang $2 million sa International Criminal Court na mula sa mga bagman. There is nothing in the affidavit. And also, I did not say anything that the $2 million went to the ICC. Pero sa press ko nila kahapon, Hindi daw hindi raw napunta sa ICC, mga babayan. O, eto. sinabi ni Baligod na inutusan umano ang mga bagman na ipapalit ang nasa dalawang maleta na tig 56 million pesos na dolyar. Ang katumbas niyan ay $2 million. Kung para saan yan gagamitin, ito ang sabi ni Baligod kahapon. Ang sabi, 56 talaga no, mga kababayan no. Kung mababalikan lang sana natin kung kailan naganap etong mga to, yung eksaktong date, mga babayan. Kung makikita lang natin yung eksaktong date, kung kailan po nangyari, no, ito pong sinasabi nilang pagbibigay nila ng pera o pagpapalit po ng pera, mga babayan. No, dito po sa para doon sa mga taga-ICC. Malalaman natin siguro ano yung exchange rate ng araw na yon. No?
Kasi kung sasabihin nila 56, 56 kasi palitan ngayon. So doon sila nag-compute sa 56 pesos na palitan ngayon. Eh di wow. See, nakita ninyo mga babayan? No? Nakita ninyo? Yung inconsistencies, yun dapat malaman. Kailan sila nagpapalit ng pera? Para mabuo yung nasa 2 million US dollar na yun. Oh, ang galing, di ba? Ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Oh, yan mga babayan, ang mga ICC investigators. 'Di ba? Yung mga foreigners na 'yon. So anong kinalaman nun? 'Di ba? Bakit sila magbibigay ng pera dun sa ICC investigator? Oh. 'Di ba? Bakit sila magbibigay ng pera dun sa ICC investigator? At saka kung titignan ninyo, no, talagang parang kumpiyansa siya doon sa kwento niya eh, no? Kasi parang, ito para sa akin sa nakikita ko lang mga babayan, babalikan lang natin. No? Kasi pag nagsalita siya, parang sure na sure siya eh. No? Parang siguradong sigurado siya doon sa kanyang mga sinasabi. Bakit hindi yung mga sundalo ang hinayaan niya mag-explain? Bakit hindi yung mga prinisinta nilang mga testigo ang hinayaan nilang magsalita? Diba? Bakit kailangan sila? Bakit kailangan siya ang magpaliwanag? Diba? Kung para saan yan gagamitin, ito ang sabi ni Tingnan nyo, Balidod tingnan nyo. kahapon. Ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Oh. Pero nanindigan pa rin si Baligod na may binigay pa rin pera umano kay dating Senador Antonio Trillanes. Hindi niya nilinaw kung magkano, pero para rin daw yan sa ICC investigation sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang sabi niya kahapon, The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Ganito lang yan mga kababayan. No? Kailan pa po sinampa yung kaso sa ICC? Kailan pa po? Sinampa yung kaso sa ICC? 2017, I think. Diba? Matagal na po isinampa yung kaso sa ICC. No? Kailangan ilatag nila rito yung timeline, mga kababayan. Kailan nangyari yan? No? Paano nangyari yan? Diba? Saan nangyari yan? No, yung sinasabi nila na yan. Diba? Kailangan nilang patunayan yan. Yung mga bagay na yan. Dapat malaman yan. Diba? Kasi kung hindi nila mapapatunayan yang mga bagay na yan, no, malinaw. No, na ito pong script na to ay sunog po. Kasi madaling magbato ng aligasyon eh. No, kagaya nga na sinasabi natin, madaling magbato ng aligasyon, mga babayan. Pero kailangan nilang patunayan yan. Kailangan may matibay silang ebidensya. Diba? Pero kung sa ganito nakikita natin na parang scripted nga lang, no, na walang patutunguhan yung kanilang mga sinasabi, na tila baga parang ano lang, episode by episode yung pinapanood natin, walang kredibilidad to, mga kababayan, pagka ganun. natanong ulit dyan ang abogado. Remember specifically, you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. You can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera, pati yung hotel accommodation nila ay binayaran ni Saldico at nakasaka ni Sunny Trillanes. Yun po ang sinasabi ko na... So parang sinasabi na magkasabwat pa si Trillanes at saka si Saldico dito, mga babayan, sa pag-imbestiga sa ICC o sa kaso ni Digong sa ICC. Parang ganun po ba?
Yung sinasabi dito, netong si si Baligod. Naku po, yari si Saldico. Oh, Merong corruption, merong bribery. And Well, but that's what I was asking. 'di ba? Una na rin pinabulaanan ni Trillanes ang naturang akusasyon. Itinanggi na rin ng palasyo maging ang paratang ng mga sundalo na dinalhan din nila ng mali-maliatang pera si Pangulong Bongbong Marcos. Pinauubayan na raw nila ito sa NBI at PNP. Walang tawag natin dito. Wala akong nakikitang matibay na ebidensya pagdating po diyan sa mga pictures na yan, mga babayan. Anong matibay na ebidensya diyan? Na nakikita ninyo? Nagkakarga ng maleta sa helicopter? No, may mga maleta na naman na ipinakita. No? Balik tayo doon sa kwentong maleta, mga babayan 'di ba? Yung kwentong maleta na 'yan. Kasi wala silang pinakitang may laman na pera yung mga maleta. Sige nga. Ipakita nila 'yan. No, na yung mga maleta na 'yan ay may lamang pera. Okay? Na yung mga maleta na yan, mga kababayan, ay iniabot doon sa certain na tao. 'Di ba? Oh, hindi kagaya doon sa mga district engineer Nandun sila mismo sa bilangan ng pera sa lamesa. 'Di ba? Mga kababayan, eto. Ano nakikita dito ang ebidensya? Wala Wala ka nakikitang malinaw na ebidensya dito, mga kababayan. Lousy script. Lousy Hindi script. pang award winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Kabilang din sa pinangalanan nila na nakatanggap ng pera si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Wala talagang damay-damay na tong ginawa nila rito, mga kababayan. Sana sinama nyo na rin yung ombudsman. Sana sinama nyo na rin yung yung DILG, di ba? Dinama nyo na sana lahat. Kulang yung script ninyo. Pero hindi raw apektado dito si Torre. Kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang i-substantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Tanging salaysay at mga litrato ng mga maleta pa lang ang ipinapakita ng 18 sundalo sa kanilang mga pahayag. Because as we know, affidavits, especially when they're not signed, mean nothing. Where's your evidence? as I said, you await after I have filed it with the Ombudsman. And going Nagbabalita mula sa frontline, Malu Diba? Echevarria, News 5. Di ba, mga babayan? No? Hindi niya nasagot Oh, signed ba yun o hindi? Yung pa lang hindi na niya nasagot, mga babayan. Ano susunod na mangyayari dyan? Ano susunod na mangyayari? Pagka marami pong walang pumirma doon sa signed sa affidavit, mga babayan, simple lang sasabihin nila. No? Umatras yung mga sundalo kasi natakot sa seguridad nila. Ganun. Ganun kasimple. Ganun lang. No, na eto mga sundalo na to umatras, kaya eto lang yung nakapirma sa affidavit kasi natakot sila sa seguridad nila at sa seguridad ng kanilang pamilya. Parehong-pareho palagi yung kanilang mga sinasabi. So parang lagi nilang sinasabi na siniwalat nila to, no, na kusang loob nila, tapos sa huli may nagbabanta sa kanilang buhay. Hindi mo na makikita ngayon nasan yung mga sundalo na iniharap na yan. O makikita mo yung iba dyan, yung iba hindi mo na makikita. Ganon kasimple. Diba? O ano masasabi nyo dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.